Masasabing liblib ang maliit na bayan ng San Roque dahil malayo yun sa kabiasnan. Simple ang buhay ng mga taong nakatira ron. Halos lahat ay magkakakilala. Sa bayan na yun ipinanganak si Pedro Penduko. Ang pangalan niya ay nakuha ng tatay niya sa paborito nitong karakter sa isang sikat na comics. Dahil siya ang panganay sa kanilang magkakapatid, ay sa kanya yun ipinangalan ng kanyang ama. May kalayuan ang eskwelahan mula sa San Roque. Kinakailangan tumawid ni Pedro ng ilog at maglakad ng ilang kilometro bago makarating sa eskwelahan. Mula elementarya hanggang makapasok siya ng high school, ay ganon ang ginagawa niya upang makapag-aral. Dahil sa hirap na pumasok sa school, minsan ay kinatatamaran na niya ang pagpasok. Ngunit nagbago ang lahat nang maging kaibigan niya ang isang lalaking estudyante na si Renan. Mula si Renan sa ibang paaralan at lumipat ito sa school kung saan nag-aaral si Pedro. Renan, Biyernes nga pala ngayon ah. Punta tayo sa gubat. Manguli tayo ng gagamba. Sige, sasama ako sa'yo. Tapos maligo na rin tayo sa ilog pagkatapos nun. Okay, pero wag tayo magpapagabi ah. Alam mo naman, ang sabi, may aswang daw na gumagala. Mamaya, makasalubong pa natin yun eh. Yari tayong dalawa. Parang aswang lang eh. Saka wala naman sila rito sa San Roque. Sa ibang bayan yung balita na yan tungkol sa mga aswang. Kahit na, baka may maligaw dito sa atin eh. Mabuti na nag-iingat tayong dalawa. Nang panahon na yon, ay umiikot na ang kwento sa mga karatig lugar ng San Roque tungkol sa mga aswang na nambibiktima ng mga tao sa gabi. Kaya kahit paano ay may takot si Pedro na magpaabot ng dilim sa labas. Sa maikling panahon ay naging matalik na magkaibigan sina Pedro at Renan. Hanggang sa noong nasa 3 taon na sila ng high school ay isang malungkot na balita ang ipinaalam ni Renan kay Pedro. Aalis na pala kami sa bahay namin, Pedro. Lilipat na rin ako ng school sa susunod na buwan. Ha? Seryoso ba yan? Bigla-bigla naman yata. Kahit nga ako nagulat sa desisyon ng tatay at nanay ko eh. Wala naman akong magagawa kundi ang sumunod sa kanila. Kung ganon, magkakahiwalay na pala tayo. Pero hindi bale, kapag may oras ka, dalawin mo lang ako sa bahay namin ha. Alam mo naman kung saan ako nakatire. Nang umalis na si Renan sa San Roque, ay nalungkot ng gusto si Pedro dahil hindi niya na nakasama ang nag-iisa niyang kaibigan. Hanggang sa nakapagtapos na siya ng pag-aaral sa high school at magkaroon na siya ng trabaho sa bayan sa isang internet shop, ay hindi na sila nagkita pa ni Renan. Hindi na ito nagkaroon ng oras para dalawin siya sa bahay nila. Ngunit kahit maraming taon na ang lumilipas, ay hindi pa rin nakalimutan ni Pedro ang naging pagkakaibigan nilang dalawa ni Renan. Sa pagtatrabaho ni Pedro sa internet shop, ay naging pagpapalipas niya ng oras ang panonood ng mga pelikula na may tema ng patayan at horror. Hindi niya alam pero nag-e-enjoy siya sa panonood ng ganon, hanggang sa may napanood siyang isang pelikula tungkol sa isang pumapatay ng tao at kinokolektahan ng taong yon ang puso ng mga nagiging biktima niya, na parang nagsisilbing palatandaan kung ilang tao na ang napapatay nito. Sa mga panahon na yon ay umiikot na ang kwento-kwento sa San Roque na nasa lugar na nila ang mga aswang dahil sa ilang insidente na sinasabing umaatake ang mga ito roon. Isang gabi, late nang nakauwi si Pedro dahil sa dami ng tao sa internet shop. O anak, gabing-gabi ka na umuwi ah. Hindi ka ba natatakot sa gumagalang mga aswang dito sa atin? Yung buntis na anak ni Aling Carmen, muntik nang madali ng aswang noong nakaraang gabi. Marami po kasing tao ngayon sa internet shop, tatay eh. Saka, okay naman ako nakauwi. Wala naman po kayong dapat na ipag-alala sa akin. Kahit na. Alam mo, dapat magbaon ka palagi ng asin. Ang sabi, maganda raw yung pantaboy sa mga aswang. Kumbaga pangontra. Sige po, bukas po magbabaon po ako ng asin. Hindi na kinontra pa ni Pedro ang sinabi ng tatay niya upang hindi na humaba ang kanilang usapan.
Gusto na kasi niyang matulog para makapagpahinga. Ngunit bago siya matulog ay pinuntahan muna niya ang lola niya sa maliit nitong silid upang kumustahin. Gabi-gabi ay nasanay na si Pedro na kausapin ang kanyang lola. Kinabukasan, habang nasa paradahan ng tricycle si Pedro, ay lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Biboy. Magkaedad lang sila nito. Noong umalis si Renan, ay si Biboy na ang naging kaibigan niya. Pedro, nabalitaan mo ba yung nangyari kagabi? Tungkol ba sa aswang na naman yan? Tumbok mo pare. Paano mo nalaman? Eh yun naman talagang palaging usap-usapan dito sa atin eh. Oo nga, sa bagay. Pero ayun na nga. Iba na raw ang paraan ng pagkilos ng mga aswang ah. Ngayon kumakatok na sila sa mga bahay tapos kapag binuksan mo, naku po, kakainin ka nila. Grabe. Tabad na pala mga aswang ngayon no? Nangangatok na lang sila imbis na nag-aabang ng bibiktimahin sa dilim. Siyempre, nag-e-evolve din ang mga aswang no? Pero teka lang, bakit ba sa tono ng pagsasalita mo ay parang hindi ka natatakot sa aswang dito sa San Roque ha? Ay basta. Wag lang nilang gagalawin ng kahit isa sa pamilya ko. Wala akong problema. Eh paano kung ako ang ginalaw nila? Magagalit ka ba? May sarili ka namang pamilya. Doon ka magtanong sa kanila ng ganyan. Grabe siya sa akin no? Parang hindi kita kaibigan ah. Nang may dumating ng tricycle ay sumakay na roon si Pedro at nagpaalam na siya kay Biboy. Totoo ang sinabi ni Pedro kay Biboy, hanggat hindi pamilya niya o mga taong malapit sa kanya ang gagalawin ng mga aswang sa lugar nila, ay wala siyang problema. Sa tingin niya ay ligtas sila sa mga gumagalang aswang. Ni minsan ay hindi sumasagi sa isip niya na merong isa sa pamilya niya ang maaaring mapahamak nang dahil sa kagagawan ng kinatatakutang nilalang sa lugar nila. Normal lang araw na yun para kay Pedro. Muli niyang pinanood ang paborito niyang pelikula kahit ilang beses niya na tong napanood. Hindi siya nagsasawa. Talagang humanga siya sa paraan ng serial killer sa pelikula na yon. Maagang natapos ang trabaho ni Pedro dahil kakaunti ang tao sa internet shop. Bago siya sumakay ng tricycle pauwi, ay bumili siya ng 2 siopaw upang ipasalubong sa lola niya. Paborito kasi nun ang siopaw. Nang makarating si Pedro sa kanilang bahay, ay inabot niya sa lola niya ang siopaw at nagpasalamat naman ito sa kanya. Ngunit may napansin siya sa kanyang lola. Lola, ayos lang po ba kayo? Bakit parang antamlay niyo po ngayon? Walang kamalay-malay si Pedro na nakatayo ang tatay niya sa pinto ng kwarto ng lola niya. Nako, kaninang tanghali biglang nilagnat yan. Palagi kasi yung nasa likod ng bahay eh. Baka nabati yan ng kung anong elemento ron. Ang dami pa namang puno sa likod ng bahay natin. Eh lola, uminom na po ba kayo ng gamot? Oo, pinainom ko na. Kaya lang walang epekto sa kanya eh. Gusto ko nga dalhin kay Tatang Goryo at para malaman kung ano ba talaga ang dahilan ng lagnat niya pero ayaw niya eh. Si Tatang Goryo ay kilalang albularyo at manghuhula sa lugar nila. Dahil sa malayo ang ospital sa lugar na yon, ay si Tatang Goryo ang takbuhan ng mga tao kapag may sakit. Lalo na yung mga naghihinala na kaya sila may sakit ay dahil sa mga duwende, kapre, engkanto o kung ano-ano pang elemento. Nanguhula rin si Tatang Goryo pero hindi naniniwala si Pedro sa hula. Mas bilib pa siya sa kakayahan ni Tatang Goryo bilang manggagamot dahil marami na talaga yung napagaling. Kinausap ni Pedro ang kanyang lola. Kinumbinsi niya ito na pumunta na kay Tatang Goryo. Mabilis na napapayag ni Pedro ang lola niya, ngunit sa isang kondisyon. Dapat daw ay samahan niya ito. Sige lola, ako po ang sasama sa inyo kay Tatang Goryo. Pero okay lang po ba na ngayong gabi tayo magpunta sa kanya? May pasok po kasi ako bukas eh. Alam niyo naman po na gabi lang ako nandito sa atin. Pumayag naman ang lola ni Pedro. Naglakad na silang dalawa papunta sa bahay ni Tatang Goryo. Medyo nasa dulo na yon ng lugar nila, kaya medyo natagalan sila na makapunta ron. Kumatok si Pedro sa isang maliit na kubo at agad silang pinagbuksan ng matandang albularyo. Aba, Pedro!
Anong kailangan nyo? Gabing-gabi na. Ang OA nyo naman po, Tatang Goryo. 8:00 pa lang po ng gabi. Ito po kasing si Lola nilalagnat. Ang hinala po ni Tatay nabati po ng elemento sa likod ng bahay namin. Agad silang pinatuloy ni Tatang Goryo at inihanda na nito ang mga gamit nito sa panggagamot. Pinulsuhan nito ang lola ni Pedro at pinausukan gamit ang iba't ibang batong nalulusaw. Nang may dabuong korte sa mga bato ng dahil sa apoy, ay masusi yung tiningnan ni Tatang Goryo. Inilapit ni Tatang Goryo ang natunaw na bato kay Pedro. Nakikita mo ba ito, Pedro? Opo. Alam mo ba kung ano ito? Siyempre po, bato. Yes, kakabata ka, hindi yun ang ibig ko sabihin. Pilosopo ka. Tingnan mo kung anong hugis ang nangyari sa bato. Tapos sabihin mo sa akin kung anong hugis ang nakikita mo. Tatang, kaya nga po kami nagpunta dito sa inyo para malaman namin kung bakit may lagnat si Lola at ano ang dapat gawin. Tapos tignan nyo, bakit ganito parang may exam pa pala dito na dapat sagutin? Ikaw naman masyado kang KJ. Parang nga meron kang partisipasyon eh. Pero sige, sasabihin ko kung ano nakabati sa lola mo. Isang duwending puti. Nakatira sa isang punso sa likod ng bahay nyo. Natutuwa lang siya sa lola mo. Yun lang. Natutuwa pero binigyan niya ng lagnat? Anong klase yun? Hindi talaga natin maiiwasan ang mga elemento. Pero madali lang to. Mag-alay lang kayo sa punso ng prutas at gagaling na ang lola nyo. May itinapal na dahon na nilagyan ng langis si Tatang Goryo sa noo ng lola ni Pedro. Para raw yun sa pagbaba ng lagnat nito. Hindi naniningil ng eksaktong bayad si Tatang Goryo. Ayos na rito kahit magkano ang ibibigay na nagpapagamot dito. Minsan kahit bigas, prutas, gulay o isda ay ayos na dito. Inabutan ni Pedro ng 50 pesos si Tatang Goryo. Nang mahawakan ni Tatang Goryo ang kamay ni Pedro, ay napaigtad ang matandang lalaki na para bang nakuryente ito sa kanya. Pedro, maaari ba kitang hulaan ngayon? Wag na po. Another bayad na naman yan. 50 lang po ang perang dala ko eh. Saka, hindi po ako naniniwala sa mga hula-hula. Okay lang kahit hindi ka magbayad. May naramdaman kasi ako sa iyo eh. Pasensya na po pero ayoko po talaga. Nagulat si Pedro nang hilahin ni Tatang Goryo ang isa niyang kamay at tiningnan ang kanyang palad. Wala nang nagawa pa si Pedro, kundi hayaan ito sa panguhula sa kanya. Hindi nga po talaga ako naniniwala sa mga hula. Manahimik ka lang at makinig sa sasabihin ko. Masyado ka maingay. Hindi na nagsalita pa si Pedro. May pag-iling pa si Tatang Goryo na parang may hindi ito magandang nakikita sa kanyang palad. May mangyayaring hindi maganda sa isa sa mga mahal mo sa buhay. Magre-resulta ito ng galit at buot sa iyong puso. Nakikita ko rin na may isang tungkulin kang gagampanan sa bayan natin, Pedro. Meron kang kakaibang kakayahan na natutulog sa iyong kalooban. Mabilis na binawi ni Pedro ang kanyang kamay. Kung ano man pong tungkulin yon, hindi ko po tatanggapin. Masyado na po ako maraming ginagawa. Sige po, aalis na po kami. Maraming salamat po, Tatang Goryo. Sandali lang. Tandaan mo ang sinabi ko, Pedro. Ingatan mo ang mga mahal mo sa buhay. Sige po, aalis na po kami ni Lola. Nagmamadaling umalis sina Pedro at ang lola niya sa bahay ni Tatang Goryo. Natawa siya sa hula nito dahil pakiramdam niya ay literal na hula yon. Hindi sigurado si Tatang Goryo kung ano ba talaga ang mga sinabi nito. Nang makauwi na sila sa bahay, ay kaagad na nag-alay sina Pedro at ang lola niya ng dalangita at mansanas sa punso na nasa likod ng kanilang bahay, gaya ng sinabi ni Tatang Goryo sa kanila. Kinaumagahan, tila himala na wala na ang mataas na lagnat ng lola ni Pedro. Muling napatunayan ni Tatang Goryo ang husay nito sa pagiging isang albularyo. Sinabihan ni Pedro ang kanyang lola na iwasan na nito ang pagtambay sa likod ng bahay para hindi na ito mapagkatuwaan ng mga elemento roon.
Habang naglalakad naman si Pedro papunta sa paradahan ng tricycle, ay narinig niya ang pagtawag ni Biboy mula sa likuran niya. Hindi sana siya hihinto dahil baka malate pa siya. Alam niya kasi na makikipagkwentuhan lang si Biboy sa kanya. Naabutan ni Biboy si Pedro at humarang pa ito sa unahan niya. Biboy, ano ka ba? Malilate na ako. Kailangan ko nang pumasok. Sandali lang to. Kailangan mo tong makita. Tatanggi sana si Pedro, ngunit hinila siya ni Biboy. Wala nang nagawa pa si Pedro, kundi ang sumama sa kanyang kaibigan. Mula sa hindi kalayuan, ay napansin agad ni Pedro ang mga tao na nakatipon. Naroon ang mga yon sa isang bakanting lupa. Tumingit sila ni Biboy sa kumpol ng mga tao at nagulantang si Pedro nang makita niya kung anong pinagkakaguluhan ng mga tao. Isang lalaki na butas ang dibdib at wala ng puso. Nakabukas pa ang mata ng lalaki na para bang labis itong nahirapan bago nalagutan ng hininga. Nanginig ang buong katawan ni Pedro. Hindi siya makagalaw ng mga oras na yon. Sabi ko na sa'yo, Pedro seryoso na nangyayari dito sa bayan natin. Nandito na mga aswang at ang ginagawa nila, kinukuha nila mga puso ng biktima nila. Nanlalamig na umalis si Pedro sa tagpong yon. Sumagap siya ng hangin dahil pakiramdam niya ay bigla siyang kinapos ng hininga sa karumal-dumal na nakita niya. Bigla niyang naisip ang pamilya niya. Doon niya na sineryoso ang mga sinabi ni Biboy sa kanya. Tinapik siya ni Biboy sa balikat. Hoy, Pedro, okay ka lang ba? Namumutla ka. Ikaw naman kasi, grabe yung pinakita mo sa akin. Sana man lang binigyan mo ako ng babala. Para kasing hindi ka natatakot sa mga aswang Siguro ngayon, matatakot ka na. O ano? Aswang ba talagang may gawa nun? Ano pa nga ba? Sila lang ang may kakayahang pumatay ng ganong kabrutal. Saka sabi sa akin, ganon din ang ginagawang pagpatay ng mga aswang sa ibang lugar. Kinukuha ang puso, tapos kinakain. Yak! Hanggang sa pagdating sa internet shop, ay tila wala pa rin si Pedro sa kanyang sarili. Hindi maalis sa isip niya ang imahe ng lalaking biktima ng aswang na nakita niya noong umaga. Nang makauwi siya sa bahay nila, ay sinabihan niya agad ang buong pamilya niya na wag nang lalabas kapag madilim na. Mas mabuti na ang mag-ingat sila kaysa sa magsisi sa bandang huli. Ang totoo, kalat na dito sa lugar natin ang pagsalakay ng mga aswang tuwing gabi. Kaya nagkaroon na dito ng curfew Kanina lang sinabi ni Kapitan, kapag alas 7 na ng gabi ay bawal na ang tao sa labas. Mabuti naman po tumaksyon kagad si Kapitan. Mas mabuti na po may curfew na rito habang hindi pa po nawawala ang mga aswang na yun. Paano ka anak? Minsan alas 8 ka na umuwi, di ba? Ipapaliwanag ko po sa boss ko ang sitwasyon dito. Siguro naman po maiintindihan niya ako kung bakit kailangan ko pong umuwi ng maaga. Lola, huwag ka na pong lalabas tuwing gabi Ang dalas niyo pa naman pong tumambay sa labas kapag gabi. Nang makausap ni Pedro ang boss niya sa trabaho, ay sinabi niya rito ang nangyayari sa lugar nila. Naunawaan naman ito ang sitwasyon niya, kaya pumayag ito na matatapos na ang trabaho niya tuwing alas 6 ng gabi upang makauwi siya ng maaga sa kanila. Yun nga lang, inadjust ang oras ng simula ng trabaho niya. Mas pinaaga yun. Wala namang problema yung kay Pedro. Mas nais na niya na gumising ng maaga kaysa umuwi siya ng gabing-gabi. Simula noon ay nagkaroon na ng takot ang mga tao sa bayan na yon. Maging ang pamilya ni Pedro ay maagang nagsasarado ng mga pinto at bintana. Nakaugalian na rin nila ang maglagay ng asin at bawang sa may pinto dahil ayon sa mga narinig nila ay paraan yun upang hindi makalapit ang aswang sa bahay nila. Palaging ipinagdadasal ni Pedro ang kaligtasan ng pamilya niya bago siya matulog. Kagaya ng gabing yun, bago siya humiga ay nanalangin muna siya. Sa tabi ng lola niya siya natutulog simula na magkaroon ng curfew. Yun ay upang mabantayan niya ang kanyang lola dahil hindi pa rin ito napipigilan ang sarili na lumabas tuwing gabi. Lalo na kapag tulog na silang lahat. Alas 4 ng umaga nang magising si Pedro.
Pagpihit niya sa higaan ay kinabahan siya dahil wala na sa tabi niya ang kanyang lola. Hindi yun ang oras ng gising ng lola niya, kaya nagtaka siya. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Pedro. Lumabas siya ng kwarto at nanlamig siya dahil nakaawang ang pinto papunta sa likod ng kanilang bahay. Tumakbo siya palabas doon at hindi siya nakagalaw nang makita niya sa labas ng bahay ang duguang katawan ng kanyang lola. Butas ang dibdib nito at wala na ang puso. Tatay! Tatay, dali si Lola! Bilisan niyo! Palahaw ni Pedro. Humahangos na napatakbo ang tatay ni Pedro at maging ito ay napasigaw nang makita ang katawan ng lola ni Pedro. Tumakbo ang tatay ni Pedro sa walang buhay na katawan ng lola niya at niyakap yun. Hindi magawang malapitan ni Pedro ang lola niya. Hindi niya ito kayang makita ng malapitan dahil sa kalunos-lunos nitong itsura. Malinaw sa kanilang lahat na isang aswang ang pumatay sa lola ni Pedro. Isang gabi lamang na ibinurol ang katawan nito at agad itong inilibing. Tapos na ang libing, ngunit hindi pa rin umaalis si Pedro sa tabi ng puntod ng kanyang lola. Walang patid ang kanyang pagluha. Maya-maya pa ay tumabi na sa kanya si Biboy at tinapik siya sa likod. Pedro, tara na. Sobrang init. Nabibilad ka na rito. Kasalanan ko kung bakit namatay si Lola. Kung nagising lang sana ako nung bumangon siya para lumabas ng bahay. Wala sana siya ngayon dyan sa kinalalagyan niya. Hindi ko lubos maisip ang hirap at sakit na dinanas ni Lola habang pinapatay siya ng walang iyang aswang na yun. Wala kang kasalanan sa nangyari. Kahit lumabas ang lola mo ng gabi, kung walang aswang, hindi siya mamamatay. Wisit kasing mga aswang na yun eh. Walang pinipiling biktima. Matanda, bata, babae, lalaki. Lahat, pinapatay nila. Biglang sumiryoso si Pedro. Napagtanto niya na tama si Biboy. Kung walang aswang sa lugar nila, malamang ay kasama pa niya ang kanyang lola. Hanggang sa naalala niya ang hula ni Tatang Goryo. Sa tingin ni Pedro ay nagkatotoo ang hula nito sa kanya na may isa sa mga mahal niya sa buhay ang mapapahamak. Nang sandaling yun ay tila naniwala na siya sa kakayahan ni Tatang Goryo sa panghuhula. Naalala niya rin ang hula ng matanda na meron daw siyang gagampanang tungkulin sa kanilang bayan. Tumayo agad si Pedro ng sandaling yun at pinunasan ang kanyang luha. Sumunod na rin si Biboy sa pagtayo. Ay, salamat. Uuwi ka na rin. Hindi pa ako uuwi, Biboy. May pupuntahan ako. Oh, saan naman? Kay Tatang Goryo. May mga kailangan lang akong itanong sa kanya. Ha? Ano namang itatanong mo sa kanya? Hindi na sinagot ni Pedro ang tanong ni Biboy. Malalaki ang mga hakbang na lumabas siya ng sementeryo habang nagtatakang nakasunod si Biboy sa kanya. Pagdating ni na Pedro at Biboy sa bahay ni Tatang Goryo ay naabutan pa nila ang matanda na nagwawalis sa labas ng kubo. Suot pa nito ang damit na suot nito nung nakipaglibing ito sa kanila kanina. Oh, anong ginagawa niyo ritong dalawa? Tatang, yung hula niyo po sa akin, nagkatotoo. Si Lola pong tinutukoy niyo na mapapahamak na mahal ko sa buhay, di ba? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Tatang Goryo. Nakita ko sa palad mo ang mangyayaring yon. Ngunit limitado lamang ang nakikita ko sa aking panguhula. Hindi ko alam na ang lola mong tinutukoy sa hula ko. Yung isa niyo pa pong hula sa akin. Yung may gagampanan po akong tungkulin dito sa bayan natin. Sa tingin ko, alam ko na po kung ano yun. Ano, Pedro? Gusto kong patayin ang mga aswang na nanggugulo dito sa atin. Gusto kong ipaghigante ang pagpatay nila sa lola ko. Bumakas ang labis na puot sa mukha ni Pedro. Pakiramdam niya ay nag-aapoy siya sa galit sa mga oras na yon. Hoy Pedro, sandali lang. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Hindi pinansin ni Pedro si Biboy. Tumango naman si Tatang Goryo. Kung sa tingin mo,
ay yan ang nakaguhit sa palad mo. Gawin mo. Ngunit tandaan mo na hindi basta-basta ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan ay alam mo ang kahinaan nila. Wala po akong pakialam sa kahinaan nila. Ang gusto ko ay patayin silang lahat hanggang sa maubos sila. Siya, pumasok kayo sa aking kubo at meron akong ipapakita sa inyo. Naunang pumasok si Tatang Goryo at sumunod sila rito. May isang baul na inilabas ang matanda at binuksan yon. Isang napakalumang photo album ang inabot nito kay Pedro. Puno na yon ng alikabok. Isa-isang tiningnan ni Pedro ang mga ilang litrato na nasa photo album. Puro yun litrato ng isang lalaki na may katabing aswang na wala ng buhay. Nakitingin na rin si Biboy. Matagal ko nang hindi inilalabas ang laman ng baul na ito. Pero sa tingin ko, ay kailangan mong malaman ang aking nakaraan, Pedro. Ito pong lalaki sa mga picture. Kayo po ito, Tatang? Oo, tama ka. Ako yan at ang mga aswang na napatay ko. Nagpapakuha ko ng mga litrato kasi yan ang parang magsisilbing tropeyo ko. Wow! In fairness, may itsura pala kayo ng kabataan nyo, Tatang Goryo ah. Hindi halata sa itsura nyo ngayon. Talaga? Naging nobya ko nga noon ang lola mo, pero hiniwalayan ko kasi sobrang silosa. Kung ganun po, dati po kayong manunugis ng aswang? Tama ka, Pedro. Manunugis ako bago ako naging albularyo at manghuhula. Doon na nagsimulang magkwento si Tatang Goryo tungkol sa nakaraan nito. Noon ay isang mahusay na manunugis si Tatang Goryo. Marami itong napatay na aswang at ang patunay doon ay ang mga litrato na nasa photo album. Nang makapag-asawa si Tatang Goryo, ay doon na ito huminto sa pagiging manunugis. Nag-focus na lang ito sa panggagamot at panghuhula. Hanggang sa mamatay ang asawa nito at ang isa naman nitong anak ay nakatira na sa syudad kaya wala na itong kasama sa buhay. May mga inilabas pa si Tatang Goryo mula sa baul. Isang buntot ng pagi, agimat, maliit na aklat at isang kutsilyo na isang dangkal ang haba. May nakaukit na mga simbolo sa hawakan ng kutsilyo at sa mismong talim nun. Ito ang mga ginagamit ko nung manunugis pa ako, Pedro. Itong aklat. Nandito ang dasal para sa agimat. Ang agimat na ito nagbibigay sa akin ng tapang at lakas sa tuwing suot ko to. Lumalakas din ang pakiramdam ko na may aswang sa paligid nang dahil sa agimat na ito. Grabe, ang astig mo pala dati, Tatang Goryo. Hindi ko akalain na isa ka palang manunugis. Kung seryoso ka at determinado sa sinabi mo na pagpatay sa mga aswang, ibibigay ko sa iyo ang mga agimat kong ito. Masyado na kasi akong matanda. Hindi na kaya ng katawan ko ang makipaglaban sa mga aswang. Opo, desidido po ako, Tatang. Ibigay niyo po sa akin ang mga yan. Hindi ko ito basta-basta ibibigay sa iyo. Kailangan mo magsanay sa ilalim ko, Pedro. Hindi ka pwedeng sumugod sa isang digmaan na hindi mo alam kung paano gamitin ang armas na hawak mo. Opo, naiintindihan ko po, Tatang. Gusto ko simulan na agad natin ang pagsasanay ko. Hindi makapaniwala si Pedro sa natuklasan niya sa pagkatao ni Tatang Goryo. Ang buong akala niya ay isa lamang itong simpleng albularyo. Yung pala ay naging manunugis ito nung kabataan nito. Pedro, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo na magiging manunugis ka na rin? Tanong ni Biboy habang naglalakad na sila pauwi. Yun lang ang paraan, Biboy, para maipagiganti ko si Lola. Hindi ako papayag na ganun lamang yun. Pinatay nila nang walang kalaban-laban si Lola. Hindi ako matatahimik hanggang hindi ko sila nauubos. Eh di good luck sa'yo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako ha. Parang gusto ko yung mga ganyan-ganyan eh. Dahil sa may trabaho si Pedro at ayaw niyang mawala yun dahil yun lang ang pinagkakakitaan niya, ay tuwing gabi sila nag-iensayo ni Tatang Goryo. Inilihim niya yun sa pamilya niya. Sa tuwing tinatanong siya ng tatay niya kung saan siya nagpupunta sa gabi,
ay sinasabi niya na nagtutungo siya sa bahay ni Biboy at nakikipagkwentuhan. Sinabi niya na paraan niya yon upang kahit papaano ay makalimot siya sa lungkot na nararamdaman niya sa pagkamatay ng kanyang lola. Pero teka, hindi ba delikado na lumabas ka ng gabi? Kung hindi aswang ay baka tanod ang makasalubong mo. Alam mo naman na may curfew pa rin hanggang ngayon, di ba? Kilala naman po ako ng mga tanod dito eh. Saka palagi po ako may dalang asin para pamprotekta ko po sa sarili ko. Basta, mag-iingat ka. Kakawala lang ng lola mo. Hindi ko kakayanin kung isa na naman sa inyo ang mawawala. Nung una ay tinuruan ni Tatang Goryo si Pedro sa paggamit ng buntot ng pagi at kutsilyo. Kasunod ay ang pagdarasal sa agimat upang hindi mawala ang taglay nitong kapangyarihan. Ginawa nila ang pagsasanay na yon sa isang tagunggubat sa kanilang lugar na hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Hingal na hingal si Pedro habang hawak ang buntot ng pagi at kutsilyo. Tila walang katapusan ang kanyang mga galaw, habang si Tatang Goryo naman ay nakaupo lamang sa isang malaking bato at pinagmamasdan ang bawat kilos ni Pedro. Maya-maya pa ay pinahinto ni Tatang Goryo si Pedro upang kausapin. Punong-puno ng pawis ang muka at buo niyang katawan. Humuhusay ka na, ngunit tandaan mo na hindi pa sapat ang lakas at yung bilis. Kailangan mo ring gamitin ang iyong puso at isipan. Pero Tatang, ano po bang ibig niyong sabihin? Hindi pa po ba sapat na kaya ko nang gamitin ang mga armas na to tapos may agimat pa ako? Ang buntot ng pagi, kutsilyo at agimat ay instrumento lamang. Ang tunay na sandata ay ang iyong tapang at disiplina. Paano ko po magagamit ng tapang at disiplina laban sa kanila? Hindi ko pa rin po maintindihan, Tatang. Ang mga aswang ay hindi lamang pisikal na kalaban. Sila'y gumagamit ng takot at galit para masira ang iyong loob. Kailangan mong matutunang kontrolin ang iyong emosyon. Huwag mong hayaang manalo ang galit sa puso mo. Napatingin si Pedro sa kanyang mga kamay na may bahid ng dugo mula sa kanyang pagsasanay. Pero Tatang, paano ko mapipigilan ang galit? Pinatay nila ang lola ko. Gusto ko pong maghiganti sa kanila. Papatayin ko silang lahat. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Ang galit ay nagpapalakas, pero isa rin yung lason. Kapag hinayaan mong lumaki ang galit sa iyong puso, magiging isa ka ring halimaw na tulad nila. Kung ganon, ano pong dapat kong gawin? Tuwing mararamdaman mo ang galit, huminga ka ng malalim. Isipin mo kung bakit ka lumalaban, hindi para sa paghiganti, kundi para sa kapayapaan at proteksyon ng bayan. Ang misyon mo ay hindi lamang patayin ang mga aswang, kundi protektahan ang mga inosenteng mamamayan. Napasimangot bigla si Pedro. Huminga siya ng malalim. Pilit na tinatanggap ang mga salita ni Tatang Goryo. Sige po. Hindi ako magpapadala sa galit ko. Pangako po yan. Magaling, Pedro. Ngayon, subukan mo ulit. Pero tandaan mo, hindi lang ang mga sandata ang gagamitin mo. Puso at isip ang tunay mong sandata. Tumayo ng matuwid si Pedro. Muli niyang ipinakita kay Tatang Goryo ang husay niya sa paggamit ng buntot ng pagi at kutsilyo. Inisip niya na ang mga puno sa paligid niya ay ang mga aswang at yun ang inatake niya. Makalipas ang ilang sandali ay pinahinto na siya ni Tatang Goryo. Sa tingin ko ay handa ka na, Pedro. Bukas ng gabi, sa parehas na oras, ay magkita tayong muli rito. Sasabak ka na sa totoong aswang. Nakangiting tumango lamang si Pedro. Hindi na siya makapaghintay na ma-apply sa totoong laban ang mga natutunan niya kay Tatang Goryo. Habang nakahiga si Pedro ay nakatingin siya sa kawalan. Iniisip niya ang mangyayari sa susunod na gabi. Alam niya na sasabak na siya sa pagpatay sa mga aswang. Sisimulan na niya ang paghihiganti. Hindi niya maalis sa puso niya
na kaya niya piniling maging isang manunugis ay dahil sa naglalagablab na galit sa puso niya. Yun ang pinakadahilan niya at hindi upang maipagtanggol ang ibang tao laban sa pagpatay na ginagawa ng mga aswang sa lugar nila. Kinabukasan ng umaga, hinabol siya ni Biboy. Ano pare? Kumusta ang pagsasanay mo kay Tatang Goryo? Kailan ka magsisimula bilang isang manunugis? Sige, lakasan mo pa ang boses mo para may makarinig. Ang bihira ka talaga oh. Yung talagang bibig mo hindi mo mapigilan. Alam mo na hindi pa pwedeng may makaalam ng pagsasanay ko bilang isang manunugis, di ba? Lalo na kala tatay. Ay, sorry. Pasensya ka na pare. Excited lang kasi ako eh. Kailan nga ba talaga? Mamayang gabi na. Unang gabi ko bilang isang manunugis. Talaga? Congrats pare. Pedro Penduko. Grabe. Ang bilis lang ng pagsasanay mo ah. Sayang at hindi ko nakita yung mga damoves mo. Pero mamaya, sasama ako sa inyo ah. Pwede ba? Hindi pwede. Masyadong mapanganib. Gusto ko lang naman makita ang pakikipaglaban mo sa aswang eh. Daya mo naman. Pare, hindi ako naglalaro dito ha. Hindi ko alam kung ilang aswang ang makakaharap ko mamayang gabi. Biglang natigilan si Pedro habang nakatingin siya kay Biboy ay isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Tinapik niya sa balikat si Biboy at ngumiti rito. Alam mo Biboy, sige, sumama ka na mamaya. 8:00 ng gabi sa bahay ni Tatang Goryo. Doon tayo magkita. Ayos? Sandali. Bakit parang hindi ko yata gusto yung tingin mo sa akin? May binabala ka bang masama sa akin, pare? Sa tingin mo ba ipapahama kita? Kaibigan kita eh. Huwag kang malilate ha. 8:00 ng gabi sa bahay ni Tatang Goryo. Okay? Kinagabihan, gaya na napag-usapan ni na Pedro at Tatang Goryo, ay naroon na sila sa gubat. Kasama nila si Biboy na nakatali ang katawan sa isang puno. Yun ang planong naisip ni Pedro, ang gawing pain sa aswang ang kaibigan niya. Tutal, nais nitong sumama sa kanya ay mas mabuti na mapakinabangan niya ito. Pare oh, sinasabi ko na nga masama ang kutob ko eh. Pedro, pakawalan mo naman ako rito, ayoko maging pain. Gagawin akong mukbang ng mga aswang dito eh. Ayaw mo ba nun? Magiging parte ka ng unang gabi ko bilang manunugis. Pwede ka rin maging bayani. O di ba? Sisikat ka pare. Ganun ba yun? Sige. Basta, kapag magkikwento ka sa mga tao tungkol sa adventure mo, isama mo palagi ang pangalan ko ah. Oo na. Sige na. Kailangan na natin magsimula. Alam mo na ang gagawin mo ha. Oo. Sige, simulan na natin to nang matapos na kagad. Kapag namatay ako pare, ikaw na ang bahala sa nanay ko ha. Pakainin mo sila ng 3 beses sa isang araw at may merienda tuwing hapon. Mabilis na tinakpan ni Pedro ang bibig ni Biboy. Sumenya siya na kailangan na nitong tumahimik. Marahan namang tumango si Biboy. Umakyat si Pedro sa puno kung saan nakatali ang kanyang kaibigan. Nagtago siya sa makapal na mga dahon at siniguro niya na makikita niya sa ibaba si Biboy. Handang-handa na siya kung sakaling may aswang na dumating. Si Tatang Goryo naman ay nanatiling nakatayo sa hindi kalayuan, nagmamasid at handang tumulong kung kinakailangan. Nagsimula nang sumigaw si Biboy, halos mapatid na ang ugat nito sa liig. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig silang kakaibang tunog mula sa kung saan. Nakita ni Pedro ang paggalaw ng makapal na halaman mula sa kung saan. Alam niyang nakita rin yun ni Biboy dahil luminto na ito sa pagsigaw. Mula sa makapal na halaman sa harapan ni Biboy ay unti-unting lumitaw ang isang lalaking aswang. Naglalaway ito at hindi inaalis ang tingin kay Biboy. Kita sa mukha nito ang pagkasabik sa laman ng isang tao. Marahang lumapit ang aswang kay Biboy. Tinitingnan muna nito si Biboy na para bang hindi ito makapaniwala na makakakita ito ng isang tao na nakatali sa gitna ng gubat. Halos hindi na gumagalaw sa sobrang takot si Biboy. Nang maramdaman ni Pedro na aatakihin na ng aswang si Biboy, ay doon na siya tumalon mula sa puno.
Bumagsak siya sa ibabaw ng aswang na naging sani upang matumba ito. Agad niyang itinarak ang kutsilyo sa dibdib ng aswang. Isang saksak ay nasundan pa ng pangalawa hanggang sa hindi na alam ni Pedro kung ilang beses na niyang isinaksak at hinugot ang kutsilyo sa katawan ng aswang. Sumisigaw si Pedro na may kasamang pagluha. Wala siyang ibang nasa isip ng sandaling yun kundi ang kanyang mahal na lola. Hindi pa sana ihihinto ni Pedro kung hindi pa siya nilapitan ni Tatang Goryo at hinila siya palayo sa aswang na hindi na nakaporma sa kanya. Tama na! Tama na, Pedro! Tama na! Napatay mo na ang aswang! Bitiwan niyo po ako! Bitiwan niyo ako! Hindi pa ako tapos! Bitiwan niyo ako, Tatang! Nagwala si Pedro habang umiiyak. Sa pagkakataon na yon ay mas sinakop siya ng pagluluksa at puot. Ngunit hindi siya binitiwan ni Tatang Goryo hanggang sa tuluyan siyang kumalma. Niyakap siya ng matanda at hinayaan siya nitong umiyak ng umiyak. Pinatay nila ang lola ko, Tatang! Pinatay nila! Kulang pa yan! Masigit pa dyan ang gagawin ko sa kanila! Nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi ka dapat pagharian ng galit at paghihiganti. Yan ang maaaring maging dahilan upang matalo ka nila. Baka dumating ang araw na kahit ang sarili mo ay hindi mo nakilala. Ngunit binabati kita sa pagkakataon na ito, Pedro. Mahusay ang naisip mong paraan upang makapatay ng isang aswang. Huminto sa pag-iyak si Pedro. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Maya-maya pa ay nagpasalamat siya kay Tatang Goryo sa papuri nito at sa pagsasanay nito sa kanya. Inaya na siya ni Tatang Goryo na umalis sila roon. Nakakailang hakbang pa lamang sila nang biglang sumigaw si Biboy. Hoy! Grabe naman kayo sa akin! Wala ba kayong balak na pakawalan ako rito? Kasama ako sa eksena, oh! Bakit niyo ako iiwan? Sa sobrang emosyonal ni Pedro ay nakalimutan niya tuloy si Biboy. Agad niyang inalis ang tali sa katawan nito. Naku, pasensya ka na, Brad, kung nakalimutan ka namin, ha? Ganyan naman kayo eh. Matapos niyo akong pakinabangan, kakalimutan niyo ako. Hindi bale. Sanay naman akong ginagamit eh. Sus! Drama mo naman. Pero maraming salamat, Brad, ha? Naging madali ang paghahanap natin ng aswang ng dahil sa'yo. De, biro lang. Pero ang galing mo kanina, Pedro. Ang angas mo. Hindi na nakaporma sa'yo yung aswang eh. Sige pare, sa susunod ha, yung ma-action naman para makita ko ang mga galawan mo. Natawa si Pedro sa sinabing yun ni Biboy. Biglang napatingin naman si Pedro sa walang buhay na aswang. Naisip niya na dapat ay meron din siyang kagaya ni Tatang Goryo na patunay na nakapatay siya ng aswang. Hindi niya alam kung bakit pumasok sa isip niya ang paborito niyang pelikula kung saan kinokolekta ng killer ang puso ng biktima nito. Isang ideya ang naisip niya. Lumapit si Pedro sa aswang. Gamit ang kutsilyo ay winakwak niya ang tiyan nito at kinuha ang malaking bituka ng aswang. Walang pandidiring isinampay niya yon sa balikat niya. Nasuka naman si Biboy sa ginawa ni Pedro. Uy pare, anong ginagawa mo? Bakit mo kinuha yung bituka ng aswang? Kakadiri ka. Biboy, tropi ko to. Patunay na napatay ko ang aswang na yan. Tara na, umuwi na tayo. Sa unang gabi ni Pedro bilang manunugis, napatunayan niya ang kanyang kakayahan at tapang. Ngunit alam niyang marami pa siyang haharaping laban sa mga susunod na gabi. Hindi siya hihinto hanggat hindi nauubos ang mga aswang na patuloy na namiminsala sa kanilang bayan. Kapag nagawa niya yon, ay saka lang niya masisiguro na naipaghiganti na niya ang kamatayan ng kanyang pinakamamahal na lola. Pagdating ni Pedro sa bahay nila, ay nagpasalamat siya dahil tulog pa rin ang tatay at mga kapatid niya. Hinugasan niya ang bituka ng aswang sa balon na nasa gilid ng bahay. Naghanap siya ng garapon kung saan kakasya ang bituka at nakahanap naman siya ng taguan nila ng mga lumang gamit.
Inilagay niya roon ang bituka. Nilagyan niya yon ng tubig, suka at asin upang kahit paano ay mapreserba ang bituka ng aswang. Dinala niya yon sa kwarto ng lola niya kung saan siya natutulog ng mag-isa. Nakangiti niyang pinagmasdan ang bituka na nasa loob ng garapon. Sigurado ako na dadami pa ang koleksyon ko ng bituka ng aswang. Itong unang bituka sa koleksyon ko ay iaalay ko sa lola ko. Sana po, Lola, ay proud po kayo sa ginagawa ko ngayon. Itinago na niya ang garapon sa ilalim ng kama. Tinakpan niya yon ng kung ano-anong mga gamit upang hindi yun makita ng mga kasama niya sa bahay. Gabi-gabi ay palihim na lumalabas si Pedro upang manugis ng mga aswang. Hindi niya na napigilan ang pagsama ni Biboy sa kanya. Kumbaga, naging sidekick na niya ito. Si Tatang Goryo naman ay tiwala na sa kakayahan niya kaya hindi na ito sumasama. Isang gabi, habang nakatago sina Pedro at Biboy sa itaas ng puno, ay may ibinigay na itim na tela si Biboy sa kanya. Ano naman to? Yan ang gagamitin mo para maitago mo ang pagkatao mo. Para yang dun sa mga superhero. Tiningnan ni Pedro ng maayos ang telang itim. Pahaba yun at merong 2 butas na alam niyang para sa mga mata. Naisip niya na mas maganda nga na isuot niya yon upang walang makakakilala sa kanya kung sakali na may taong makakakita sa pakikipaglaban niya sa mga aswang. Isinuot ni Pedro ang telang itim sa kanyang muka. Natatakpan nun ang itaas na bahagi ng kanyang muka. Naks! Ang angas mo, Pedro! Pero kala mo ikaw lang, ha? Meron din ako. Pula naman ang sakin. Inilabas ni Biboy ang pulang tela at isinuot din ito yon. Pambihira. Parang pamilyar to ah. Para naman tayong Ninja Turtles ito, Biboy. Ninja Turtles? Hayaan mo na. Ito lang ang kaya kong disguise eh. Matyagang nag-abang sa itaas ng puno ang dalawa. Makalipas ang ilang sandali, ay may itinuro si Biboy kay Pedro. Pedro, tingnan mo yung kubo na yon. Parang may aninong nakatayo sa pinto. Malakas ang pakiramdam ko. Aswangan nila lang na yon. Kailangan ko ng kumilos. Sasama ako sa'yo. Wag na. Dito ka na lang sa itaas ng puno. Magmasid ka sa paligid. Kailangan ko na magbabantay. Baka may biglang dumating na iba pang aswang. Alertuhin mo ko. Ganun ba? Okay, sige. Kung sa bagay, mas ligtas ako rito. Mabilis na bumaba si Pedro mula sa puno. Mahigpit ang hawak niya sa buntot ng pagi at sa kutsilyo. Malalaki ang mga hakbang na nagtungo siya sa kubo kung saan nakita nila ni Biboy ang anino. At nang nasa harapan na siya ng naturang kubo, nasiguro niya na aswang nga ang nilalang na naroon. Hoy aswang! Anong ginagawa mo ha? Mabilis na lumingon ang aswang. Galit itong umangil nang makita si Pedro. Naging mas mabalasik ang mukha ng aswang pero hindi nagpakita ng katiting na takot si Pedro. Aha! Mambibiktima ka na naman siguro ng mga inosenteng tao no? Wala na talaga kayong ginawang mabuti. Ako ang harapin mo at huwag ang mga taong walang kalaban-laban. Pumosisyon ang aswang na akala mo ay susugod. Ngunit bago pa yon maunang sumugod, ay nauna nang kumilos si Pedro. Sa isang iglap, sumugod si Pedro patungo sa aswang. Malakas niyang inihampas ang buntot ng pagi at tumama yon sa katawan ng aswang. Nagpakawala ng isang matinis na sigaw ang aswang nang lapatan yon ng buntot ng pagi. Dahil sa ingay na nilikha nito, ay bumukas ang pinto ng bahay. Sumilip doon ang isang babae at isang lalaki. Nang hilakbot ang dalawa nang makita ang aswang. Huwag kayong lalabas! Isarado niyo ang pinto! Huwag kayong mag-alala! Ililigtas ko kayo! Pasigaw na utos ni Pedro sa babae at lalaki. Nagmamadali namang sumunod ang dalawa kay Pedro. Muling sumugod ang aswang. Susunggaban sana nito si Pedro, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Sumubsob ang aswang sa lupa at agad itong tumayo. Wala bang malakas-lakas sa inyo? Bakit parang ang hihina nyo? Hindi man lang ako pinagpapawisan sa inyo kagaya nung isa.
Nagpatuloy ang pakikipaglaban ni Pedro sa aswang. Nagpalitan sila ng pag-atake, ngunit walang atake ng aswang ang tumama kay Pedro. Hanggang sa malakas na inampas ni Pedro ng buntot ng pagi ang kaliwang paa ng aswang. Sa lakas ng pagkakahampas niya, ay napunit na ang laman ng halimaw. Natumba ito at nahirapang makatayo. Sinamantala ni Pedro ang pagkakataon na yon at mabilis siyang tumakbo patungo sa nangihinang aswang. Ipinalupot niya ang buntot ng pagi sa leeg nito at sinakal gamit yon. Buong gigil niyang hinigpitan ang pagkakasakal ng buntot ng pagi sa leeg ng aswang. Doon niya ibinuhos ang lahat ng galit niya sa mga aswang. Maya-maya pa ay binawian na ng buhay ang aswang. Nang alisin ni Pedro ang buntot ng pagi sa leeg nito, ay bumagsak na ito sa lupa. Uwang-tuwang lumapit si Biboy at pinalakpakan pa siya nito. Wow! Ang lupit mo talaga, Brad! Ang lupit mo! Bilib na talaga ako sa'yo, Ped. Mabilis na tinakpan ni Pedro ang bunganga ni Biboy bago pa nito masabi ng buo ang pangalan niya. Pambihira ka naman! Huwag mo ko tawagin sa pangalan ko! Pinagmaskara mo pa ako! Paano kami makakilala sa akin? Oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko, tao lang. Matiim na tiningnan ni Pedro ang walang buhay na katawan ng aswang. Ipinahawak niya muna kay Biboy ang buntot ng pagi. Yumukod siya at sinimulang wakwakin ang tiyan ng aswang. Gaya ng ginagawa niya nung una, ay kinuha niya ang malaki nitong bituka at isinampay sa balikat. Nasuka na naman si Biboy nang makita nito ang kanyang ginawa. Oh, nasuka ka na naman? Pambihira. Parang unang beses mo palang na nakita ang ginawa kong to ah. Kahit ilang beses mong gawin yan, nandidiri talaga ako. Hindi ko masikmura, pare. Ito kasi ang magiging patunay na nakapatay ako ng aswang at kung ilan na sila. Ay, oo nga pala. Bukas, ipaghanap mo ako ng malaking garapon ha. Yung kasya ang ganitong bituka. Wow! Ginawa mo na nga akong lookout, inutusan mo pa ako. Pero sige. Okay lang. Para saan pa ang pagiging sidekick ko kung hindi ako susunod sa'yo, di ba? Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, ay lumabas sa kubo ang babae at lalaki upang magpasalamat kay Pedro. Kung hindi raw siya dumating, ay baka nakapasok na ang aswang sa bahay ng mga ito. Walang anuman po. Tungkulin ko po na bantayan ang bayan na ito laban sa mga pesteng aswang na yan. Kaya simula po ngayon, hindi niyo na po kailangan matakot dahil meron na po kayong tagapagtanggol. Nakangangang si Biboy habang nagsasalita si Pedro. Bakas sa mukha ng kaibigan niya ang labis na paghanga. Tinanong ng lalaki kung ano ang pangalan ni Pedro para alam nito kung sino ang nagligtas dito at sa asawa niya. Pangalan? Ang pangalan ko po ay Siya si Super Pipi. Opo, tama. Super Pipi ang pangalan niya. Ang bayani ng San Roque. Opo. Ako po si Super Pipi. Ay, bakit Super Pipi? Parang ang bastos naman ng tunog nun. Ano ka ba? Inisyal yun ng pangalan mo. Ako na nag-isip kasi ang tagal mo sumagot eh. Muling nagpasalamat ang babae at lalaki kay Pedro at umalis na sila ni Biboy. Pag-uwi ni Pedro ay nilinis na niya ang bituka ng aswang at inilagay yon sa isang malaking garapon. Nang makahiga na siya sa papag, ay agad niyang ipinikit ang mga mata niya upang matulog. Kahit ramdam niya ang pagod, ay mas lamang ang saya dahil alam niya na ang ginagawa niya ay paraan niya upang maipaghiganti ang kamatayan ng kanyang lola. Kinaumagahan, tanghali na nang gumising si Pedro. Wala siyang pasok sa internet shop at kapag ganoong araw ay sadyang hindi siya bumabangon kagad. Nag-almusal siya ng mabilis at naisipan niya na magtungo sa kubo ni Tatang Goryo upang bisitahin ang matanda. Nagulat si Pedro nang paglabas niya ay naghihintay na ron sa kanya si Biboy. Excited itong lumapit sa kanya. Papasukin na sana kita kasi ang tagal mong gumising eh. Ang sabi ng tatay mo, tulog ka pa raw.
Day off ko kaya hinahabaan ko ang tulog ko. Oh, ano palang ginagawa mo rito? Ngumiti ng malaki si B-Boy. Grabe ka, Super Pipi. Sikat na sikat ka na dito sa San Roque ah. Hoy, ano ka ba? Ang lakas ng boses mo. Kapag may nakarinig sa'yo, kukunin ko rin ang bituka mo. Sige ka. Wow! Hindi naman ako aswang, Pedro. Pero yun na nga. Mukhang naikwento na agad nung mag-asawang tinulungan mo kagabi yung ginawa mo pagpatay dun sa aswang. At alam mo ba ang tawag nila sa'yo? Siyempre, Super Pipi. Napapailing si Pedro at nagsimula na siyang maglakad. Sumabay na rin si B-Boy sa paglalakad sa kanya. Pambihira ka naman, B-Boy. Sana man lang nag-isip ka ng maganda-gandang pangalan. Ano ka ba? Hindi na importante ang pangalan. Ang mahalaga, nagagawa mo lang iligtas sa mga tao rito sa lugar natin. Sigurado ko, matatakot na ang mga aswang na magpunta rito. B-Boy, ginagawa ko yun para kay Lola. Alam mo yan, di ba? Pero ang sabi ni Tatang Goryo, dapat alisin mo na ang galit sa puso mo para makalabang ka ng maayos sa mga aswang. Hindi pa ba maayos ang pakikipaglaban na nagawa ko? 2 bituka na ng aswang ang meron ako. Alam mo, B-Boy, kahit kakaiba ang koleksyon ko, may kakaibang saya na naibibigay yun sa akin. Hindi lang kakaiba, nakakadiri pa. Iyak! Teka, maiba ko. May mga nakuha na nga pala akong malalaking garapon. Humingi ako kay Kuya Paeng, yung may junk shop. May utang kasi yun na kay tatay kaya libre na lang niyang ibinigay sa akin yung mga garapon. Ayos. Salamat, B-Boy ah. Mamaya, kukunin ko sa bahay niyo. Tumigil muna sa pag-uusap ang dalawa nang marating na nila ang kubo ni Tatang Goryo. Pinatuloy sila ng matanda upang makapag-usap. Labis ang sayang naramdaman ni Pedro nang sabihin sa kanya ni Tatang Goryo na proud ito sa kanya. Nakaabot na pala rito ang balita tungkol sa mag-asawang iniligtas ni Pedro nung nakaraang gabi. Hindi ko po magagawa ang lahat ng yun kung hindi niyo po ako tinulungan. Tatang Goryo, utang na loob ko po sa inyo ang lahat ng ito. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin, Iyo. Nagawa mo ang lahat ng yon dahil determinado ka na mailigtas ang bayan natin laban sa mga aswang. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Nakatakda kang magkaroon ng malaking tungkulin dito sa San Roque. Hindi agad nakapagsalita si Pedro dahil bahagya siyang nakonsensya. Wala kasing kaalam-alam si Tatang Goryo na ang dahilan niya talaga kaya niya ninais na maging manunugis ay upang makapaghiganti. 2 na pong bituka ng aswang ang meron ako, Tatang. Gusto kong makakolekta pa ng mas marami para meron din po akong trophy. Husayan mo pa at mangyayari yan, Pedro. Bawat manunugis ay may iba't ibang paraan upang ipagmalaki na nakapatay sila ng aswang. Kung yan ang paraan mo, wala akong magagawa. Eh ang tatay mo, alam na ba niya ang ginagawa mo? Hindi pa po, Tatang, at wala rin po akong balak na ipaalam sa kanila. Alam ko na tututol sila sa pagiging manunugis ko. Ayoko pong may hahad lang sa ginagawa kong to. Hanggat hindi po ako nakakasiguro na hindi nauubos sa mga aswang dito sa San Roque, ay hindi ako titigil sa pagiging manunugis. Nagpatuloy ang kwentuhan ni na Pedro at Tatang Goryo. Nagkwento si Tatang Goryo ng mga naging karanasan nito nung manunugis pa ito. Mas lalong nagkaroon ng kagustuhan si Pedro na maparami ang koleksyon niya ng bituka ng aswang dahil sa mga kwentong kanyang napakinggan. Nagpatuloy ang paging manunugis ni Pedro gamit ang pangalan na Super Pipi. Hindi niya na nabawi ang pangalan na yon kaya hinayaan na lamang niya. Ilang aswang pa ang natalo at napatay niya kaya masaya siya dahil nadadagdagan ang kanyang koleksyon. Nilagyan na ni Pedro ng lock ang kwarto ng lola niya upang kahit wala siya sa bahay nila ay walang ibang tao na makakapasok doon. Isang umaga, bumili ang tatay ni Pedro ng pandesal. Nang bumalik ito ay sinabi nito sa kanya na laman ng usap-usapan sa labas ang isang misteryosong manunugis na pumapatay ng mga aswang at kinukuha ang bituka ng mga yon. Napansin ni Pedro na tila hindi masaya ang tatay niya. Bakit parang hindi po yata kayo masaya, tay, na meron tayong tagapagtanggol dito sa San Roque?
Hindi ko alam. Pero duda ako sa Super Pipi na yun eh. Bigla na lang siyang sumulpot dito sa bayan natin. Malay ba natin kung may masama pala siyang binabalak? Paano kung matapos sa mga pagpatay niya sa mga aswang ay may hihingin siyang kapalit? Hindi naman po siguro, Tay. Sa tingin ko po bukal po sa puso niya ang ginagawa niya. Saka hindi niyo po ba napansin? Simula po nung dumating si Super Pipi dito sa bayan natin, inalis na ni Kapitan ng curfew. Hindi na gabi-gabing umaatake ang mga aswang. Ibig sabihin, may maganda po siyang nagagawa. Sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala. Hindi porkit magandang ipinapakita ng isang tao ay maganda na rin ang intensyon. Saka hindi ko makita ang dahilan kung bakit kinukuha niya ang bituka ng mga aswang na napapatay niya. Anong ginagawa niya ron? Tapos, yung pangalan niya, Super Pipi. Pambihira. Napakapangit. Parang tunog Sayang Super Pipi na yan ang pinagtutuunan natin ng pansin. Kumain na lang po tayo at gutom na ako, Tatay. Papasok pa po ako sa trabaho ko. Umiwas na si Pedro na pag-usapan nila ang tungkol sa bagay na yon. Baka kasi makahalata pa ang tatay niya na ipinagtatanggol niya si Super Pipi at kung ano pa ang maisip nito tungkol sa kanya. Hindi kayang ipaliwanag ni Pedro kung gaano siya kasaya dahil palaging pinag-uusapan ng mga tao sa San Roque ang kabayanihan na ginagawa niya. May mga nagsasabi na hindi raw nakakatakot na lumabas na ng gabi dahil alam nila na merong nang magtatanggol sa kanila kung sakali na may aswang na aatake. Ngunit higit sa lahat, mas masaya siya sapagkat alam niya na unti-unti niya nang naipaghihiganti ang kanyang pinakamamahal na lola. Dahil sa dumadami na ang koleksyon niya ng mga bituka, ay dinala niya na ang iba roon sa bahay ni Tatang Goryo. Nagtira lamang siya ng ilan sa bahay nila. Isang gabi, kakatapos lang ni Pedro sa trabaho niya sa internet shop. Excited na siyang makauwi dahil maghahanap na naman siya ng aswang na papatayin at kukunin ang bituka upang idagdag sa mga koleksyon niya. Sa paglalakad niya papunta sa hintayan ng tricycle na sasakyan niya pauwi, ay napatingin siya sa kabilang panig ng kalsada. Isang pamilyar na lalaki ang umagaw sa atensyon niya. Nakasuot ng itim na jacket ang lalaki at nakatayo sa gilid na parang naghihintay ng masasakyan. Si Renan ba yun? Upang malaman kung tama ba siya ng hinala, ay tumawid siya at lumapit sa may lalaki. Nang makita siya ng lalaki, ay nagliwanag ang mukha nito at ngumiti ng malaki. Pedro? Pedro Penduko? Renan! Nagyakap ang dalawa. Hindi makapaniwala si Pedro na makalipas ang ilang taon ay muli silang magkikita ni Renan sa hindi inaasahang lugar at oras. Nagkumustahan sina Pedro at Renan. Hindi maitago ang kasiyahan sa muka ng dalawang magkaibigan. Anong ginagawa mo rito? Nagbabakasyon ako, Pedro. Masyado na kasi akong tutok sa trabaho Saan dito? Ang totoo, kararating ko lang ulit. Nakita ni Pedro ang isang traveling bag na nasa tabi ni Renan. Naghahanap ako na matutuluyan, Pedro. Kahit isang buwan lang. Alam mo, doon ka na lang sa bahay para magkasama tayo. Aba, hindi ko tatanggihan yan. Mas makakatipid ako kaysa magbayad ako ng paupahan. Kasama na ni Pedro si Renan nang umuwi siya sa bahay nila. Hindi niya na kailangan ipakilala si Renan sa tatay niya at mga kapatid dahil kilala ng mga ito ang kaibigan niya. Naisipan ni Pedro na doon na lang niya patulugin sa kwarto niya si Renan. Tiwala siya na hindi nito makikita ang mga bituka ng aswang na nasa ilalim ng kanyang papag dahil tinakpan niya yon ng kung ano-anong mga gamit. Matapos maghapunan, ay nagkasundo sina Pedro at Renan na mag-inom. Ipinagpaliban na muna ni Pedro ang pangahanting ng mga aswang ng gabing yon dahil mas naging importante sa kanya ang makabanding ang kaibigan na matagal na niyang hindi nakita at nakasama. Nagkwentuhan sila sa mga nangyari sa buhay nila. Hindi ipinaalam ni Pedro kay Renan ang pagiging manunugis niya, habang si Renan naman ay sinabi na nagpalipat-lipat ng maraming beses ang pamilya nito. Hindi sinabi ni Renan ang dahilan
at nirespeto yon ni Pedro. Ano na pala ang bago dito sa San Roque, pare? Bago? Simula nang umalis ka at bumalik ka rito, ganun pa rin naman. Ang ibig kong sabihin, anong bagong mga pangyayari? Nako, marami. Nung umalis ka, dito naman sa San Roque ng gulo yung mga aswang. Pero alam mo ba, meron na kaming tagapagligtas dito. Si Super Pipi. Sinong Super Pipi? Walang nakakaalam kung sino siya pero lahat kami rito humahanga sa kanya. Siya ang matinding kalaban ng mga aswang. Siya ang pumapatay sa mga aswang na nanggugulo dito sa San Roque. At alam mo ba kung ano ang kakaiba niyang ginagawa? Ano? Kapag may aswang siyang napapatay, kinukuha niya yung bituka ng aswang. Ang weird, di ba? Oo, ang weird nga. Pero anong ginagawa niya sa bituka ng aswang? Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Walang nakakaalam kung bakit niya yung ginagawa. Pero ang importante, hindi na kami matatakot sa mga aswang. Alam mo, Renan, darating din ang panahon na mauubos ni Super Pipi ang mga aswang dito sa San Roque at magiging payapa na ulit dito. Saka, kapag naubos ni Super Pipi ang mga aswang dito, parang naipagiganti ko na rin ang pagkamatay ni Lola. Nag-init ang mga mata ni Pedro. Alam niya na anumang sandali ay maiiyak siya dahil sa pagkakaalala niya sa lola niya. Teka, anong nangyari sa lola mo? Pinatay siya ng aswang. Walang laban ng lola ko, Renan. Pero biniktima pa rin nila. Matanda na si lola. Kaunti na lang ang taon na makakasama namin siya pero hindi pa nila pinaubaya sa amin. Hindi na napigilan pa ni Pedro ang maluha. Mabilis niyang pinalis ang luwang naglandas sa magkabila niyang pisngi. Pasensya na, napaiyak ako. Ano ka ba? Walang problema. Normal na umiyak kapag balungkot at nasasaktan. Tinapik ni Renan sa likod si Pedro. Iniba na nila ang usapan at nag-focus sila sa masasayang alaala nung nag-aaral pa sila. Nang sumunod na gabi ay magkatabi sina Pedro at Renan sa papag. Hinintay ni Pedro na makatulog ng mahimbing si Renan bago siya tahimik na lumabas. Sa labas niya isinuot ang telang itim. Naglakad-lakad siya at napahinto siya nang tinawag siya ni Biboy. Bakit hindi ka yata lumabas kagabi? May problema ba? Dumating kasi yung kaibigan ko nung high school, si Renan. Sino yun? Akala ko ba ako lang ang kaibigan mo? Nauna ko pang maging kaibigan yon kaysa sayo. Kaya naman pala. Hinintay kita rito pero hindi ka dumating. O ano, kumusta kagabi? May aswang ba? Mukhang wala naman. Siguro natatakot na sila sa'yo. Pero kung hindi sila sasalakay dito, ako ang maghahanap sa kanila. Hindi ako titigil hanggang hindi ko sila napapatay lahat. Nagsimula na maglakad sina Pedro at Biboy sa San Roque. Tinalasan ni Pedro ang pakiramdam niya sa aswang na maaaring nasa paligid lamang. Nang malapit na sila sa dulo ng San Roque kung saan wala ng kabahayan, ay natigilan sina Pedro nang may nakita sila na isang nilalang na papalapit sa kanila. Agad na naramdaman ni Pedro na aswang ang nilalang na yon. Nang ilang di pa na lamang ang layo nun, ay nakumpirma niya na isang ang aswang ang nasa harapan nila ni Biboy. Kakaiba ang itsura ng aswang na yon sa ibang aswang na napatay ni Pedro. Mas makapal ang balahibo nito sa muka at buong katawan. Pulang-pula ang mga mata nun. Sa wakas, nagtagpo rin tayo. Masyado ka lang maraming pinatay sa mga alagad ko. Kung hindi kayo pumapatay at nanggugulo ng mga inosenteng tao, hindi ko papatayin ang mga kauri mo. Siya yata ang pinuno ng mga aswang, pare. Mukhang mas malakas siya kumpara sa ibang aswang. Nako, magtatago muna ako. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Mabilis na tumakbo palayo si Biboy. Alam ni Pedro na magtatago lang si Biboy upang panoorin ang pakikipaglaban niya. Mula sa kadiliman, isang anino ang dahang-dahang lumitaw. Isang aswang na may matalim na mga mata at matutulis na mga ngipin. Si Pedro ay agad na pumwesto para sa laban. Hindi niya alam na ang halimaw sa harap niya ay ang kanyang kaibigan,
na si Renan. Simula sa gabing ito, ako na ang makakaharap mo. Matutulad ka lang sa mga alagad mo. Sisiguraduhin ko na maidadagdag ko mabaho mong bituka sa koleksyon ko. Agad na sumugod si Pedro. Iniampas niya ang buntot ng pagi sa aswang, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Sinunggaban ng aswang si Pedro. Hindi niya yun nagawang iwasan, kaya natumba siya at napailalim siya sa aswang. Malakas na tinuod ni Pedro ang aswang sa pagitan ng mga hita nito at napasigaw ito ng dahil sa sakit. Sunod na ginamit ni Pedro ang kutsilyo. Akmang sasaksakin niya ang aswang sa tagiliran, ngunit mabilis siyang nawala sa ibabaw niya. Nakita na lang ni Pedro ang aswang sa harapan niya. Ilang metro ang layo nito sa kanya. Ramdam niya ng mga sandaling yon na tunay ngang mas malakas ito sa ibang aswang at kailangan niyang maging seryoso sa pakikipaglaban dito. Muling sumugod ang aswang kay Pedro. Matiim niyang tiningnan ang aswang upang hindi yun mawala sa kanyang paningin. Nang malapit na ang aswang, ay mataas na tumalon si Pedro. Dire-diretso ang aswang kaya lumagpas ito sa kanya. Nang muling lumapat ang mga paa ni Pedro sa lupa, ay magkatalikod na sila ng aswang. Pumihit siya paharap at malakas niyang inihampas ang buntot ng pagi sa likod ng aswang na naging dahilan para masugatan niya ito. Lumayo ang aswang kay Pedro. Bakas sa nakakatakot nitong muka ang sakit. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Sa isang iglap, nakahanap ang aswang ng pagkakataon upang makatakas. Mabilis itong umatras at tumakbo palayo. Sinubukang habulin ni Pedro ang aswang, ngunit tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Huminto na si Pedro habang habol ang kanyang paghinga at nagtataka sa kakaibang lakas ng kalaban. Biglang sumulpot naman si Biboy sa tabi niya habang sumisigaw. Hoy! Hoy, bumalik ka rito, duwag! Harapin mo kami! Ano? Wala ka palang binatbat eh! Duwag ka pa rin! Takbuhin! Binatukan ni Pedro si Biboy. Aray! Aray, ba't mo ako binatukan? Tama na. Wala na nga, di ba? Nakatakas na. Tara na, umuwi na tayo. Sandali! Hindi ba hanapin ng isang yung ngayong gabi? Sa tingin ko, hindi na yun lalaban. Napuruan ko siya sa likod eh. Magpapagaling muna siguro yun bago magpakita ulit. Sayang! Pero kanina, nung nakita ko na parang hindi mo na siya tinatamaan ng mga atake mo, tutulong na sana ako eh. Kaya lang, biglang tumakbo eh. Sus! Ganda nga ng pagtatago mo kanina eh. Di nga, seryoso ako. Ganon naman talaga ang trabaho ng isang sidekick, di ba? Kapag hindi na kaya ng bida, saka lang kami lalabas. Pero ang astig ng pagtalon mo, pare. Grabe. Tapos, biglang hinampas mo yung aswang. Wow! Bilib na bilib talaga ako sa'yo. Pero alam mo, kanina, habang nakikipaglaban ako dun sa aswang, parang may naramdaman akong kakaiba sa kanya. Ano? Teka, huwag mong sabihin na... Nako, sinasabi ko na nga ba, Pedro eh. Walang talo-talo ah. Isa ka bang... Baliw! Batukan kaya kita uli dyan. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ikaw talaga puro kakalokohan eh. Para kasing pamilyar siya sa akin eh. Parang kilala ko siya pero... hindi ko matukoy kung sino siya. Ah, okay. Akala ko kasi... Hehehe. Normal lang siguro yun. Sa dami ng aswang na nakalaban at napatay mo. Para magkakatulad na sila para sa'yo. Tumahimik si Pedro matapos na magsalita ni Biboy. Hindi niya masabi kung yun nga ba ang dahilan kung bakit tila pamilyar sa kanya ang mas malakas na aswang na nakalaban niya. Hindi niya alam kung bakit parang kilala niya ang aswang na yon. Tahimik na bumalik si Pedro sa bahay. Nang pumasok siya sa kwarto ay natutulog pa rin si Renan. Hindi siya masyadong nasiyahan sa gabing yon dahil hindi niya nakuha ang bitukan ng aswang na nakaharap niya. Ngunit gaya ng sinabi ng aswang, hindi pa yon ang huli nilang pagkikita. Sinisiguro ni Pedro na sa susunod ay mapapatay niya na ang aswang
at maidadagdag niya ang bituka nun sa kanyang koleksyon. Tumabi na si Pedro kay Renan. Pumikit na siya at umasa na makakatulog agad dahil sa susunod na araw ay meron pa siyang trabaho. Pagkagising ni Pedro kinaumagahan ay natutulog pa rin si Renan. Nakatagilid dito at nakatalikod sa gawin niya. Medyo madilim pa sa kwarto dahil 4:00 pa lamang ng umaga. Sandaling binuksan ni Pedro ang ilaw upang kumuha ng damit na susuotin niya sa pagpasok sa trabaho. Nang makakuha na siya, ay pipindutin na sana niya ang switch ng ilaw para patayin yun, ngunit dumako ang mata niya kay Renan. Bigla siyang nanlamig nang mapansin niya ang medyo sariwang dugo sa likuran ni Renan. Pahaba yun. Mukhang may sugat si Renan sa kanyang likod at tumagos ang dugo nun sa suot nitong damit. Nanlamig si Pedro nang maalala niya ang naging laban nila ng aswang noong nakaraang gabi. Bago makatakas yung aswang, ay natatandaan niya na nasugatan niya yung sa likod gamit ang buntot ng pagi. At base sa hugis ng dugo sa damit ni Renan, ay masasabi niya na tila dahil yun sa hinampas din ito ng buntot ng pagi. Tuluyan ng pinatay ni Pedro ang ilaw at lumabas ng kwarto. Habang naliligo siya, ay nakatulala pa rin siya. Ibig sabihin, si Renan ang pinuno ng mga aswang? Hindi man 100% sigurado si Pedro kung si Renan nga ba ang aswang na nakalaban niya, ay may lungkot pa rin siyang naramdaman. Kaibigan niya si Renan. Hindi man sobrang haba ng pinagsamahan nila, ay hindi niya maitatanggi na talagang naging malapit siya dito. Sa tingin niya, ay hindi niya kayang tapusin ang buhay ni Renan. Nang makauwi si Pedro mula sa trabaho, ay sinabi ng tatay niya na biglang umalis si Renan. Doon na mas lalong naghinala si Pedro sa kaibigan. Naisip niya na kaya umalis si Renan ay dahil sa sugat nito sa likod. Lumabas si Pedro ng bahay nila at nagtungo siya sa bahay ni na Biboy. Kinausap niya si Biboy tungkol sa hinala niya kay Renan. At ayon dito, ay mukhang si Renan nga ang aswang na nakalaban niya noong nakaraang gabi. Muling umuwi si Pedro para kumain ng hapunan. Habang kumakain sila, ay biglang dumating si Renan. Hinarap ni Pedro si Renan ng normal. Oh, bakit ka bumalik, Renan? May nakalimutan ka ba? Wala. Nakalimutan ko kasi magpaalam sa'yo eh. Saka meron sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Pwede bang wag tayo mag-usap dito? Doon tayo sa tayong dalawa lang. Pumayag si Pedro. Ang hinala niya ay aaminin na ni Renan sa kanya ang totoo. Naglalakad-lakad silang dalawa hanggang sa makarating sila sa bungad ng gubat. Huminto si Pedro at nagkaroon siya ng alinlangan na sumama kay Renan sa gubat na yon. Ayaw mo bang magpunta ulit tayo rito sa gubat? Hindi ba? Nung high school tayo ay dito tayo madalas na naglalaro. Hindi na hinintay ni Renan ang pagsagot niya at naglakad na ito papasok sa gubat. Napilitan si Pedro na sumunod dito. Nasa unahan pa rin ni Pedro si Renan. Halos 2 di pa lang ang layo nito mula sa kanya. Habang naglalakad, ay hinubad ni Renan ang damit nito. Nakita ni Pedro ang pahabang sugat sa likod ni Renan. Huminto na ito sa paglalakad at ganun din naman si Pedro. Alam mo ba kung paano ko nakuha ang sugat na to sa aking likod, Pedro? Nakaharap ko ang sinasabi mong super pipi noong nakaraang gabi. Grabe, napakatalas ng hagupit ng buntot ng pagi niya. Marahang humarap si Renan. Seryoso ang mukha nitong nakatingin sa kanya. Kanina, habang wala ka sa bahay niyo, ay nakita ko mga itinatago mong garapon sa ilalim ng higaan. Doon ko nalaman na ikaw pala ang pumapatay ng mga alagad ko. Ginagawa mong koleksyon ng mga bituka nila. Kung ganon, tama ang hinala ko. Ikaw nga ang aswang na yon. Paano nangyari yun, Renan? Normal ka dati nung nag-aaral pa lamang tayong dalawa. Magaling ako magtago ng totoong ako. Nagpapalipat-lipat kami ng pamilya ko ng tirahan kapag nalalaman namin na napaghihinalaan na ng mga tao na aswang kami. Bumalik ako dito sa San Roque.
upang patayin ang pumapatay sa mga kauri ko. At hindi ko inaasahan na ang dating kaibigan ko pala ang dapat kong patayin. Malakas na sumigaw si Renan. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang ito. Walang babalang sinugod nito si Pedro. Naiwasan naman ni Pedro ang pagsunggab sa kanya ni Renan. Gumulong siya at agad na tumayo. Renan, kahit na aswang ka, hindi dapat tayo umabot sa ganito. Magkaibigan tayong dalawa. At naniwala ka naman sa pagkakaibigan na yon. Kalaban ka ng kauri ko. Ang dapat sa iyo ay mamatay. Tumalon si Renan at mabilis nitong nalapitan si Pedro. Kinalmot nito sa dibdib si Pedro. Napasigaw si Pedro nang maramdaman niya ang malalim na pagbaon ng mga kuko ni Renan sa balat niya. Renan, hindi kita kayang labanan. Kaibigan kita. Malakas na tumawa si Renan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang pumatay sa lola mo? Ako ang aswang na kumuha ng puso niya. Kaibigan pa rin ba ang tingin mo sa akin, ha? Hindi. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Totoo, Pedro. Napakasarap sa pakiramdam nang makita ko ang takot at sakit sa mukha ng lola mo nang unti-unti kong winawakwak ang dibdib niya upang kunin ang kanyang puso. Mariin na naikuyom ni Pedro ang mga kamay. Ang mga salita ni Renan ay nagdulot ng matinding galit at sakit kay Pedro. Ang alaala ng kanyang lola na siyang nag-alaga at nagmahal sa kanya ay bumalik sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nagdilim ng dahil sa puot. Kahit wala siyang dalang armas, ay sinugod niya si Renan. Paulit-ulit niya itong sinuntok sa muka, ngunit tila ay hindi ito nasasaktan sa pag-atake niya. Malakas siyang hinawi ni Renan at tumalsik siya. Tumama ang likod niya sa isang malaking bato. Mula sa kung saan ay narinig ni Pedro ang sigaw ng kaibigan niyang si Biboy. Pedro! Ang mga armas mo! Napatingin si Pedro sa kaliwa at nakita niya roon si Biboy. Inihagis nito sa kanya ang buntot ng pagi at kutsilyo na agad niyang dinampot. Galit na tiningnan ni Renan si Biboy. Tumakbo si Renan papunta kay Biboy. Bago pa malapitan ni Renan si Biboy, ay 2 beses niyang hinampas ng buntot ng pagi ang likod ni Renan, kaya bumalik sa kanya ang atensyon nito. Mabuti at sinabi mo sa akin na ikaw ang pumatay sa lola ko, hayop ka. Binigyan mo lang ako ng dahilan para patayin ka. At yang bituka mo, idadagdag ko yan sa koleksyon ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Sa isang iglap, sumugod si Pedro kay Renan. Ang kanyang buntot ng pagi ay humampas sa hangin. Tinatarget ang kanyang dating kaibigan. Ngunit si Renan ay masyadong mabilis. Umaatras at umiwas ito sa bawat atake ni Pedro. Nang mga oras na yon, ay mas naging agresibo pa si Pedro. Bawat hampas ng kanyang buntot ng pagi ay punong-puno yun ng galit. Si Renan naman ay lumalaban gamit ang kanyang malalakas na kuko at matatalim na ngipin. Nagawang sugatan ni Pedro si Renan. Ang buntot ng pagi ay tumama sa dibdib ni Renan at nag-iwan ng malalim na sugat. Ngunit sa halip na umatras, sumugod pa rin si Renan gamit ang natitira nitong lakas upang patayin si Pedro kahit duguan na ito. Ngunit sa isang iglap ay malakas na naitarak ni Pedro ang kutsilyo sa lieg ni Renan bago pa ito tuluyang makagawa ng pag-atake. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Renan. Nang ngugutin ni Pedro ang kutsilyo ay sa dibdib naman ni Renan niya yon ibinaon. Para yan sa lola ko at sa lahat ng tao rito sa San Roque! At sa huling pagsaksak ni Pedro ay tumagusyon sa puso ni Renan. Nagpakawala naman ng malakas na pagsigaw si Renan bago ito tuluyang bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Tumayo si Pedro sa harap ng bangkay ng kanyang dating kaibigan. Lumuhod siya at gamit ang kutsilyo ay winakwak niya ang tiyan ni Renan at kinuha ang malaki nitong bituka.
May lungkot sa mata ni Renan habang ginagawa niya yon sapagkat hindi niya akalain na kailangan niya yung gawin sa isang tao na itinuring niyang isang kaibigan. Hindi agad nakalapit si Biboy sa kanya dahil panay na naman ang suka nito. Saka lang ito lumapit nang matapos na ito sa pagsuka at tuwang-tuwa siya nitong niyakap. Hindi makapaniwala si Tatang Goryo nang ikwento ni Pedro rito ang pagpatay niya sa pinuno ng mga aswang na si Renan. Dala pa niya ang garapon kung saan nakalagay ang bituka ni Renan. Pinahanga mo ko, Pedro. Hindi nga ako nagkamali na sanayin ka bilang isang manunugis. Ngayong napatay mo na ang pinuno ng mga aswang, matatahimik na ang buong bayan.